Hola ho mga ka-angel, ito na naman po ang inyong lingkod, ang inyong katropa at kalakwatya, Kuya JJ. So ngayon po ay pasahero po tayo para mas makita, may pakita ko po yung view ng iba't ibang lugar sa Calgary. Ang butihing mismo muna natin ang magdadrive. So pasahero po muna tayo mga ka-angel. So pupunta po tayo ngayon sa southeast area ng Calgary. Diyan po yung location ng mga new communities na isa sa mga na magaganda at may mga man-made lake. At saka nabot po yan sa one of the best community in Canada. Nakalimutan ko na po kung anong taon. I-search po natin yan. At atin pong i-explore kung ano po ba talaga, bakit maganda siya at naboat na one of the best community sa Canada. Dyan din po yung location ng yung bagong ospital. Kung maalala nyo po sa mga vlog ko noon, yung building sa background na malaki, yan po yung South Health Campus na newest hospital ng Calgary. So atin pong dadaanan yan at least may ipakita ko po sa inyo kung ano po yung itsura nya. So turn left po tayo dito at magme-merge tayo o liliko tayo sa MacLeod Trail. So ayan na po yung intersection po mga ka-angel ng 194 Avenue Southeast at saka MacLeod Trail. Isang busy intersection po ito dahil yung MacLeod Trail is a major highway going to the south of Calgary. All the way po yan sa mga nearby towns and cities ng Calgary. So dyan po sa kabila, dyan po yung community ng Walden at papunta po ng Legacy. So mga new communities po din yan at maganda po din yon yung lugar. So mag-antay po tayo ng turn natin at mag-turn left po tayo dito. So green na po, turn left na. So ayan, kailangan po nating sumunod lagi sa patakaran dito at change lane to the right tayo pagka safe. Ayan, kasi banda po doon naman sa intersection po ng Stony Trail we are going to merge going to the east side ng Stony Trail. Kung maalala nyo po sa mga vlog natin nung nakaraan yung west side naman ng Stony Trail yung naipakita ko. Ngayon sa east side naman po yan. Tulad ng sinabi ko, yung Stony Trail is a ring road or like a circumferential road na umiikot po sa city ng Calgary. Ayan, exit na tayo dito. Stony Trail going to the east. Exit. So sundan lang po natin yung Stony Trail. Sundan natin yung Stony Trail East. Yan naman po yung sa araw na palep, yan po yung papuntang bump o west side ng Calgary. Tulad po ng sinabi ko, pag galing kayo ng south is very convenient po dyan na dumaan dahil di na po kayo dadaan sa mga traffic lights. Dire-diretso na po yan hanggang bump na walang traffic lights because it's a freeway. So dito po ay 100 sa Stony Trail. So merging po tayo dito ng one lane. So kailangan po natin tingnan ang blind spot natin sa left bago tayo mag-change lane. As a standard rule, SOP, obligado po nating tignan lagi ang blind spot kasi hindi natin nakikita yan kung hindi tayo lumingon. Hindi po yan kayang sakupin ng left mirror natin
ng buo. Kaya kailangan nating baliin ang leeg natin paminsan-minsan. So meron pong huli doon, may pulis. Tulad ng sinabi ko, baka overspeeding na naman po yan. Baka hindi niya napansin na may nakatambay na pulis sa gilid. Yun po, tulad ng sinabi ko, dito po sa Canada, sa Calgary, may mga pulis na nagtatago. Nagmumonitor po yan sa mga lumalabag sa batas, like sa overspeeding. Kaya ingat po tayo lagi, sumunod na lang po tayo para iwas sa huli. Kasi pag nahuli, may multa at may demerit points. Yun po ang mahirap. 60 po tayo dito. So ayan po, at merong pulis na naman na nahuli. Ayan, nakita nyo po yung police car doon, ghost car. Hindi mo kilala kung pulis kasi walang pulis na nakasulat sa car. At meron siyang camera. Nanguhuli po talaga ng mga nag-overspeed, especially po dito sa area na ito ay may construction. Kailangan po nating i-respect yung mga kapatid nating nagtatrabaho sa construction, dahil sila po yung umaayos ng mga daan natin, at for safety reason din po, at hindi sila mabangga. So maaari pong magdoble ang multa pag nahuli ka po na nag-overspeed sa isang construction area. So watch po lagi yung mga sign, especially po sa mga construction area. So diretso lang po tayo at susundan po natin yung Deerfoot Trail. So tulad ng sinabi ko noon, Deerfoot Trail is another freeway ng Calgary na nandun po sa middle po. Kung tingnan nyo sa map, is a freeway in the middle of Calgary from north to south or vice versa. So approaching po tayo ng magwa 100 na yung speed limit. Ayan po, mapapansin nyo po, ayan, may warning sign na speed fines double. Ayan po yung ibig sabihin na kung overspeed ka sa isang construction area, magdodoble po yung multa, at malaki din po yan yung demerit points. So ayan po yung mga information para kung nandito na po kayo sa Canada, at least alam nyo po yung mga rules. Hindi po pwede yung mga style Pilipinas na pinapairal po natin. Exit po tayo ng Deerfoot Trail Lethbridge. So ito, going to the south po ito. At may nabanggit ko po yung Lethbridge is another secondary city ng Alberta. Maganda rin po dyan. Isang malaki din po siyang city, but it's smaller city compared po sa Calgary at Edmonton. Pwede po natin po yung bisitahin at magkakaroon po tayo ng video yan pagka makakaluwag po tayo. So going to the south po tayo, magme-merge po tayo sa Deerfoot Trail. But since po at mag-exit na po tayo dyan, so no need na po na mag-merge, sundin na lang po natin yung lane natin. So ito po yung Deerfoot Trail going to the south. So hindi na tayo mag-change lane dito, diretso lang. Pag diretsoin nyo po ito, Deerfoot Trail, ang tagos po nyan malapit na po sa US border. It takes around maybe more or less 3 hours, US border na po. Kaya ko, kung citizen po kayo or may US visa, pwede po kayong mag-travel sa US by car at ma-explore din po ninyo ang mga natural attraction at other tourist spot doon. Like I said po, maganda po yung position ng Calgary pagdating po sa border ng US dahil malapit na lang po. So magkakaroon po tayo ng mga video yan pagka sakaling mabisita natin yan. Exit po tayo dito sa Cranston Avenue.
At may idadarapbay lang po tayo saglit at ipapakita ko po sa inyo mamaya yung Seton na ospital na South Health Campus. So merging po tayo dito at make it sure na wala pong car sa left bago tayo mag-merge. Is a blind spot zone again for safety. So diretso po tayo. Dito po ay 60 km an hour. Mag-going 50 na po siya kasi mga built area na po, mga residential at saka mga commercial area. Diretso lang po tayo. But red light, kailangan po nating mag-stop. So dito po sa area na ito is Cranston, one of the top community po ng Calgary yan, dahil napakalinis, organized, peaceful at magaganda po yung bahay. Grupo-grupo na tayo. So ayan po yung small Calgary Transit na bus. Turn right po tayo dito, papasok. Ayan po yung Petro Canada. Ayan po yung katumbas po ng mga Shell, Caltex, Petron sa Pilipinas. Isa sa mga top gas station po yan ng Canada. Yan po yung A&W, pambansang burgeran ng Canada. Isa Canadian-based fast food, A&W. So turn right po tayo dito at hanap tayo ng parking. So kailangan po natin ng kunting space pag nagra-right tayo dahil mahaba po yung dala natin. At magpark na lang po siguro tayo doon sa may bandang Sobeys. Diretso na lang po tayo dito siguro para tingnan natin yung tao. Papark na lang po tayo dito para siguro diretso lang, hindi tayo mahirapan ng mag So mga ka-angel, meron po na tayong idadaan saglit sa clinic. At after that, ipupunta na po tayo sa Seton. So dyan po yung mga establishment. Ito po yung Cranston area na commercial. Ayan. So yun po mga ka-angel, tapos na po tayo. Babalik na po tayo sa car. At iikot ko po kayo saglit sa South Health Campus. At some part po ng Mahogany. Para makita nyo naman po kung ano yung itsura ng area na sinasabi ko kung bakit na boat na one of the best top community po sa Canada. Search po natin yan kung Canada or Alberta. Babalik na po tayo sa car. Ito po yung Sobeys. Yan po yung parang SM Sabers o mga pure gold. Marami pong branches yan sa Canada. Yan. So yan po mga ka-angel, marami pong mga establishment, may liquor, mga veterinary hospital, barbershop, bangko, Scotiabank, isa pong mga top bangko sa sa Canada. So mga grocery, iba-iba po. Yan po, so pasok na po tayo sa car. So tulad po ng sinabi ko, pasahero po tayo ngayon. Magre-relax lang po tayo. Sasakay-sakay lang po tayo at magsasalita. Bahala na po si Mrs. mag-drive. So nasa car na po tayo mga ka-angel. At wag po natin kakalimutang wag po natin kalimutang ilagay yung seatbelt ko. Seatbelt kasi mandatory sa Canada po yan. So mga ka-angel, diretso po tayo at iikot ko lang po kayo saglit bago po tayo umuwi. So dito po yung yung building po na yun, ayun po yung South Health Campus. Diretso po tayo saglit. Then po yung newest hospital ng South ng Calgary. At maganda po din dyan sa loob, para pong hotel
ang loob ng ospital na yan. So dito ay Seaton area. So marami din po mga establishment dyan. So mag change lane to the right tayo kung safe. Ito po ay change lane to the right po tayo. 60 po ang speed limit dito. Ayan. So diretso lang po tayo. So ayan po yung South Health Campus. Ayan. Kung malayo po kayo at nasa sa west side area, matatanaw nyo po itong building na ito kasi massive po yung kanyang building. So monitor po tayo sa mga nagmo-merge na car kasi isang dire-diretso po sila. So yan po yung South Health Campus. So diretso lang po tayo. Diretso lang. At i-check natin yung mga red light at saka kung mag-yellow light. Yeah, so ayan po yung South Health Campus na isang major hospital ng Calgary that it serves the southern part of the city. So ayan po, turn right po tayo dito. So turn right po. Diyan po sa kabila naman is an Auburn Bay na community. Maganda rin po diyan. So turn right po tayo. At diretso na lang po muna tayo. Change lane to the left pag safe. Change lane to the left. At straight lang po tayo. Straight. So yun pong mahogany mga ka-angel ay ating isa-separate video na lang po yun para mas ganda kung mahaba-habang video. So for the meantime po ay yung South Health Campus po muna ang aking ipinakita at some part of Seaton na community. So makikita nyo po dyan, yan po, yan yung YMCA na biggest in the world. So another record breaking na naman po na meron po yung Calgary. Turn right po tayo. So marami pong mga biggest, largest na nakabase sa Calgary. Dahil po siguro dahil yung Calgary ngayon is one of the fastest growing city in Canada. So turn right po tayo dito. At make it sure na clear bago tayo mag right. Go po tayo. So ayan. So marami pang mga itinayong mga condominium, mga townhouses at mga hotel. So talagang napakaganda po talaga yung area na ito. Napaka-peaceful at napakalinis. So change lane to the right po tayo at para makapag-turn right po tayo doon sa susunod po na traffic light. So doon po naman ay isang superstore. Yan yung sinasabi ko, parang Pure Gold, Super Savers, Robinson sa supermarket. Ayan, marami pong mga dinedevelop na naman na mga buildings like condominium. At usually po dito sa Canada, turn right po tayo dito. Usually po dito sa Canada, sa Calgary din, pagka po nag-build sila ng isang new community, automatic po yan na merong kasamang playground. At as much as possible, meron din po yan mga school. Change lane to the left most po tayo. So yun po yung
diretso lang po tayo. So yan po yung Seaton area. So yan po yun sa right, Residence Inn by Marriott, isang at saka Courtyard Marriott. Yan po yung mga new hotel din na nandito sa south area. Yan, mga stores, mga fast food, mga bars, mga clinics. So marami po siya. So ayan po ulit yung South Health Campus. So turn left po tayo dito, turn left, para ka mag-merge po tayo ulit sa Deerfoot Trail. So since yung arrow is nagbi-blink, so legal po tayo. So sundin po natin yung lane na dotted lane. So diretso at mag-exit tayo ng Deerfoot North. So ayan. So Deerfoot North po tayo. 2 lanes na na-exit yan. So doon po tayo sa pinaka-leftmost na exit, para makapag-merge tayo going to the left mamaya. Susundan po natin ang lane natin. If it's not necessary to change lane, huwag po kayong mag-change lane, para safe na rin po. So kailangan po natin i-calculate yan. Kung po ang balak natin ay magle-left, kailangan po natin mag-stay sa leftmost para di tayo mahirapan mag-change lane. So change lane to the left po tayo, mag-signal, blind spot, check. Pag clear, change lane. Sundan po natin yung Stony Trail going to the north. So yan po yung Deerfoot. Dito po yung from the Seaton area. So makikita nyo po yung downtown Calgary. Ayan, malayo po yung distance. Isipin nyo na lang po yung distance po ng downtown tsaka dito sa area ko ngayon, sobrang layo. South pa lang po yan ng Calgary, southeast. So ganoon po kalaki yung area talaga ng Calgary. So sundan lang po natin yung lane natin at hindi na tayo mag-merge dahil mag-exit tayo going to Stony Trail. So maintain the lane lang po tayo. Sundan po natin yung Stony Trail West. Yan. Kasi papunta na po tayo ng west, pabalik na po tayo sa place natin. Yan po is going to the east side pa ng Calgary, na Stony Trail po yung daan. So is Deerfoot Stony Trail intersections. Yan. Kita nyo po ang daming flyover kasi sa two major freeways ng Calgary. So isa circle pa circle po na exit ito. Make it sure na hindi tayo matutumba o mahila sa left, na kailangan natin mag-reduce speed kung talaga namang hindi safe. Mapipil po naman po natin yan pag nag-drive tayo, parang hinihila tayo sa palep kung ganitong mga pa-circle. All we have to do, especially pagka snow is sa icy, is slow down. So kunting speed na po tayo ulit at mag-i-straight na yung ating daan. So ayan na po, pa-merge na po tayo ng Stony Trail going to the west. So stay lang po tayo dito sa lane natin dahil hindi naman tayo nagmamadali. Like I said, pagka naman not necessary at saka hindi ka nagmamadali, stay on the rightmost or in the middle. Kasi yung left is a speed lane, overtake lane. So makikita nyo po mga ka-angel, yung mga bundok o white doon sa background, yan po yung famous Rocky Mountain. Kilala po yan worldwide na dinadayo po talaga ng mga tourist. Is a one of the top attraction not only here in Alberta, pagbuo po yan buong Canada. If I'm not mistaken po, yan yan po yung Banff area is one of the earliest o yung pinaka first na
National Park ng Canada. So dinadayo po yan. Kahit po yung mga artista natin sa Pilipinas, hindi po nawawala yan. Kung bumisita sila ng Calgary, binibisita po talaga yan. Hindi nawawala sa bucket list nila yung Banff at Jasper. But most closer po kasi yung Banff pagka nandito ka sa Calgary. So isa construction area po ito. Kailangan po natin na i-check yung mga speed natin. Isa 60 kilometer zone pag construction. Kasi mayroon pong mga pulis dyan na nakatambay at nag-i-scan o nagbabaril. So makikita nyo po dyan, may nakatambay na naman. So ingat po tayo dahil mayroon pong mga nahuli kanina nung dumaan tayo dito. Like I said, if you caught overspeeding in a construction zone, your fine will be doubled. Mahirap po yan. At saka may kasamang demerit points po na malaki. So ingat po tayo lagi. Huwag aggressive, slowly but surely po. Ito po, inaayos nila yung bridge. Sinasamantala po yung weather para pagdating po ng winter na naman, okay na po itong bridge na ito at mas matibay kung ginagawa sa warm weather. So busy na naman po dito. At makikita po yung mga community po dyan. Yan po yung Wolf Willow community. Doon po sa taas, yan po yung mga Chaparral community. So madami pong community dito. At napakaganda po dito sa south area ng Calgary, either southeast or southwest. So diretso lang po tayo mga ka-angel. At palapit na po tayo. Makikita po nyo doon mga ka-angel. Ayan yung mga pulis na nakatambay at nagmo-monitor ng mga overspeeding. Ayan, ayan, ayan. So kailangan po natin i-respect yung batas sa Canada. So change lane to the right most po tayo. So at saka ito, going 100 na po tayo dito. Dahil nalagpasan na po natin yung construction area. Ito po nga Stony Trail is a 100 km an hour freeway. But since there's a construction, they changed the speed limit to 60 maximum. After that po, pwede na pong bumalik sa regular speed limit. So 80 pa po dito. So it takes time po kasi yan. Hindi pwedeng 60, 100 na agad. So kailangan step by step, 60 going to 80 and then 100. Hindi naman po tayo sports car na pag after ng 60 100 na agad. So kaya kailangan naka-design po talaga yan sa mga pag-accelerate natin. So diretso lang po tayo mga ka-angel. Diretso. Pagka po diretso nyo itong Stony Trail is going to the west side na po yan. Diretso na ng papuntang Banff. So maintain lang po tayo sa lane natin dahil mag-exit po tayo sa Sprouse Meadows. Sprouse Meadows is a popular pagdating po sa mga kabayo. At mga pagdating po ng winter, napaka-colorful po yung mga pine tree nila o yung parang Christmas tree. Marami po yung nagpupunta dyan dahil napakaganda po siya. So kita naman po yung grass mga ka-angel, napaka-green na, nag-green na siya. Ang sarap ng pakiramdam na pagkaganyan pa nakakita ka ng ganyan dahil summer is coming, travel is coming mga ka-angel. Kaya kailangan po ng budget. So mga ka-angel, pasensya na po, puro nga po ako dito. At least naihatid ko yung mga information at naisishare ko sa inyo para pagka nagpunta kayo ng Calgary, alam nyo na po, may idea na po kayo kung ano yung Calgary. So exit po tayo sa Sprouse Meadows. So ayan po, may mga mabibilis. So exit po tayo dito, change lane to the right, it's clear. Ayan mga ka-angel, exit na po tayo. Sprouse Meadows Way. Pag diretsuin po nyo yan, going to the Banff
At saka po may isa pong magandang area for natural beauty rin po, that is a Bragg Creek. Magaganda rin po yung mga landscape at saka mga natural spot dyan na mapupuntahan. May mga lake, may mga clear lake, mga colorful lake, at saka yung mga falls, waterfalls, at saka camping area. Yan po. So malapit na po yung camping. Yan po yung mga isa sa mga gawain ng mga tao dito. So exit po tayo dito, naka-exit na at mag-turn left po tayo at we are going to cross that bridge. Pabalik na po sa area natin. So turn left po tayo dito. Ayan, mga ka-angel, malapit na po tayo. Sa green, red light. So stop po tayo at mag-turn left po tayo dito. So dito mga ka-angel, that is Somerset Bridlewood. Somerset po sa right, Bridlewood community din po sa left. So mostly po andyan po yung mga kababayan nating Pilipino. Pag nandyan po kayo sa area na yan, feeling nyo po nasa Pilipinas lang kayo. So moving forward po tayo. Ayan po yung Sprouse Meadows area. Ayan. Ayan po, makikita nyo po yung sign. Ayan po. Pag diretsuin po ninyo mga ka-angel, yan po yung mga acres, kawag nila. Mga malalaking bahay na malalaki yung lupa. So mag-change lane to the left tayo mga ka-angel. Kasi mag-turn left po tayo doon sa dulo. So ayan po mga ka-angel, kumbaga asyenda yung mga bahay po dyan. Pagka idiretso nyo konti, mayayaman po nakatira dyan. At talaga pong mapapawaw ka na lang po kayo pag nakita nyo yung mga bahay nila. So pag may time po, iikot po ko po rin po kayo dyan. At para makita nyo naman po yung mga surroundings ng Calgary, yung mga kalapit na lugar. So dito po mga ka-angel, at magle-left na po tayo dyan. At pansamantala ko po munang tatapusin na po yung video. At atin pong susundiin yung ating, siyempre, yung mga kids natin sa school. So mga ka-angel, yun po yung aking naibahagi ngayon. At sana nagustuhan nyo. Pasensya na po, nabubulol ako or minsan magulo po yung video, nagbo-blurred tulad po ng sinabi ko. Atin pong pag-aaralan at ayusin yan. Gamit po natin yung phone muna for the meantime. Kaya pasensya na po, hindi po tayo expert pa pagdating po sa mga edit. Pero pag-aaralan po natin yan mga ka-angel. At mas maganda po pong may hatid yung mga informations, yung mga lugar, mga kung ano ba meron, knowledge, lahat po sa aking makakaya. So salamat po sa panonood. Sana po wag kayong magsawang manood sa mga video ko. Minsan corny, pero may kasama naman pong kunting halakhak at smile para masaya po tayo lagi. So yun po mga angel, ingat po kayo, stay safe. Like I said, pray hard, it works. Ito po ang iyong lingkod, ang iyong katropa at kalakwatsa, Kuya JJ. Maraming salamat po at please subscribe my YouTube channel at Facebook, Discovery Angel. So Discovery Angel po yung name ng page natin at saka channel. Maraming salamat po.